ipinagpalit sa sariling bahay, itinataboy habang nagdadalang tao. Ang akala kong langit ng aming pagsasama, isa palang impyernong luto ng sarili kong asawa at biyenan. Habang hinahanda ko ang kanilang paboritong hapunan, pinaplano na pala nila ang aking libing. Ngunit tandaan nyo, ang babaeng marunong magtiis, marunong ding maningil. Handa na ba kayong makita ang muling pagbangon ni Naya? O masasagot niyo ba? Hanggang saan ang hangganan ng pasensya ng isang ina? Hindi na siya kaakit-akit, Brick. Tingnan mo ang kanyang mga kamay, magaspang, amoy bawang, at puno ng mga peklat. Parang isang katulong na lang siya sa bahay na ito kaysa isang asawa. Sa tingin mo ba, karapat-dapat pa siyang manatili sa tabi mo kapag naging CEO ka na? Ang boses ni Doña Celia ay kasing talas ng balisong, malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Huminto ang mundo ko sa tapat ng bahagyang nakabukas na pinto ng garden. Ang lalaking tinutukoy niya, ang lalaking dapat ay nagtatanggol sa akin, ay nagpakawala lamang ng isang mabigat na buntong hininga. Alam ko, Mommy, nakakasuka na nga siyang hawakan, pero kailangan nating magtiis. Isang buwan na lang at manganganak na siya. Kapag nakuha na natin ang pirma niya sa deed of donation ng lupang ito, maaari na natin siyang itapon sa kung saan. Si Elena naman ang magiging tunay na ina ng bata. Tumahimik ang paligid, ngunit sa pandinig ko, ang katahimikang yon ay tila isang malakas na pagsabog na nagpaguho sa bawat haligi ng aking pagkatao. Nakatayo ako sa dilim ng pasilyo, bitbit ang isang tray ng mainit na sinigang na hipon, ang paboritong ulam ni Brick na maingat kong niluto sa loob ng 3 oras. Nararamdaman ko ang bigat ng aking 7 buwang tiyan, ang bawat pintig ng buhay sa loob ko na tila nagtatanong kung bakit biglang lumamig ang paligid. Tumingin ako sa aking mga kamay. Ang mga daliring dati ay malalambot at maayos ang mga kuko. Ngayon ay punong-puno ng mga paso mula sa kalan at mga sugat mula sa pagkayod upang mapanatiling malinis ang mansyong ito. 1 buwan akong hindi bumili ng bagong bitamina para sa sarili ko dahil mas pinili kong ibili si Brick ng mamahaling kurbata para sa kanyang promotion. Ang bawat patak ng pawis ko, ang bawat sakripisyo ko para maging perpektong asawa at mena ay nauwi lang pala sa salitang nakakasuka. Ang mangkok ng sabaw na hawak ko ay unti-unting nanginig sa aking mga palad. Nararamdaman ko ang init ng singaw nito sa aking mukha. Ngunit ang puso ko ay tila binuhusan ng yelo. Isang butil ng luha ang pumatak, sumama sa maasim na sabaw. Isang tahimik na saksi sa aking pagkadurog. Hindi ako sumigaw. Hindi ko itinapon ang tray. Ang sakit ay napakabigat para maging isang ingay. Ito ay isang lason na dahan-dahang gumagapang sa aking mga ugat. Pinapatay ang bawat hibla ng pagmamahal na itinanim ko sa loob ng 10 taon. Dahan-dahan, kasing dahan-dahan ang isang aninong pilit kumakawala. Sa liwanag, ay tinalikuran ko ang pinto. Bawat hakbang ko palayo ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang bawat pintig ng puso ko ay sumisigaw ng isang katanungang hindi ko alam kung may kasagutan pa. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, sa dinami-dami ng mga gabing puyat ako sa pag-aalaga sa kanila habang may sakit sila, bakit ako pa ang kailangang maiwan sa ulan? Ganito na lang ba ang halaga ng isang babaeng nagbigay ng lahat? Isang pirma, at pagkatapos ay basura? Pagpasok ko sa aming silid, ang bango ng mamahaling pabango ni Brick ay tila naging amoy ng nabubulok na bangkay sa aking pangamoy. Inilapag ko ang tray sa ibabaw ng mesa sa gilid ng kama. Sa tabi nito, nagniningning ang isang maliit at lumang cellphone. Ang tanging bagay na hindi nila alam na pagmamay-ari ko. Ang tanging koneksyon ko sa labas ng mundong ito na unti-unti na palang nagiging aking libingan. Biglang umilaw ang screen nito. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakasave ang lumitaw. Isang litrato. Nang buksan ko ito, ang hininga ko ay tila tuluyang napatid. Si Brick, ang aking asawa,
ay mahigpit na nakayakap kay Elena sa loob ng isang silid na pamilyar sa akin. Iyon ang nursery room na inihanda ko para sa aking baby. Ang baby ko na balak nilang agawin sa akin. Naramdaman ko ang isang matinding sipa mula sa loob ng aking tiyan. Tila ba maging ang aking anak ay nararamdaman ang panganib na nakapalibot sa amin. Sa sandaling iyon, ang luha sa aking mga mata ay natuyo. Pinalitan ng isang malamig at matalim na apoy. Hindi ako maaaring mamatay dito. Hindi sa kamay ng mga taong itinuturing kong langit. Ngunit impyerno pala ang inihahanda para sa akin. Ngunit paano ako lalaban kung ang buong bahay na ito, ang bawat dokumento at maging ang bawat sentimo sa aking bank account ay kontrolado na ng mga demonyong nasa kabilang silid? Ang tamis ng ngiti ni Doña Celia ay tila asukal na nakatakip sa talim ng isang patalim. Pumasok siya sa aking silid ng gabiring iyon. Bitbit ang isang baso ng gatas na umuusok pa sa init. Ang bawat hakbang ng kanyang mamahaling tsinelas sa carpet ay tila isang babala na tanging ang puso ko lamang ang nakakarinig. Inumin mo ito na. Huwag kang magpakapagod sa pag-iisip. Kailangan ng apo ko ang sustansya mula sa gatas na ito para lumaking malakas. Ang sabi niya, habang ang kanyang mga daliring puno ng diamante ay maingat na inilapag ang baso sa aking bedside table. Tumingin ako sa baso. Ang puting likido sa loob nito ay tila busilak at dalisay. Ngunit sa ilalim ng madilim na ilaw ng silid, tila may kakaibang anino akong nakikita. Naalala ko ang narinig ko sa garden, ang tungkol sa pagkuha ng aking pirma, ang tungkol sa paggawa sa akin na mahina at mukhang nawawala sa sarili. Ngayon, ang bawat pag-aalaga nila ay tila isang hakbang patungo sa aking sariling libingan. Salamat po, Mommy. Iinumin ko po ito pagkatapos kong magdasal. Mahinahong sagot ko. Pilit na itinatago ang panginginig ng aking boses. Ngumiti siya ng mas malapad. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata na kasing lamig ng marmol. Nang lumabas siya ng silid at narinig ko ang marahang paglapat ng pinto, mabilis akong bumangon. Lumapit ako sa malaking paso ng ornamental na halaman sa gilid ng bintana. Doon, dahan-dahan kong ibinuhos ang gatas. Pinanood ko kung paano ito nanuot. Sa itim na lupa, tila isang puting lason na lalamunin ang kahit anong buhay na mahawakan nito. Kinabukasan, ang aking hinala ay naging isang madilim na katotohanan. Ang malabay at lunti ang mga dahon ng halaman na yon ay tila biglang nalanta. Ang dulo ng mga dahon ay naging kulay kape at tila sinunog ng isang hindi nakikitang apoy. Kung uminom ako ng gatas na yon gabi-gabi, anong mangyayari sa aking isipan? Anong mangyayari sa batang nasa sinapupunan ko? Napahawak ako sa aking tiyan, ramdam ang marahang sipa ng aking anak. Patawarin mo ako, anak. Bulong ko sa gitna ng katahimikan ng silid. Hindi ko hahayaang saktan kanila. Kahit na ituring nila akong basahan sa bahay na ito, gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Sa sandaling iyon, ang takot na namumugad sa puso ko ay napalitan ng isang bakal na determinasyon. Hindi na ako ang Naya na laging sumusunod. Ako na ang Naya na handang lumaban sa dilim. Hapon nang dumating si Brick, hindi ang asawang puno ng paglalambing ang bumungad sa akin, kundi isang lalaking tila nagmamadali at puno ng inis. Inilapag niya ang ilang piraso ng papel sa harap ko habang ako ay nakaupo sa gilid ng kama. Pirmahan mo na ito, Naya. Insurance policy lang ito para sa inyo ng bata. Alam mo namang mahina ang katawan mo ngayon. Kailangang sigurado ang kinabukasan nyo kung may mangyaring masama sa iyo habang nanganganak. Ang paliwanag niya, ngunit hindi siya makatingin ng diretso sa aking mga mata. Bakit kailangang ngayon agad, Brick? Maaari ko bang basahin muna? Tanong ko, habang ang kamay ko ay dahan-dahang hinahaplos ang mga pahina. Wala ka na bang tiwala sa akin? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, kinuha kita sa hirap, Naya. Binigyan kita ng marangyang buhay na hindi mo man lang mapapangarap noon.
Ito lang ba ang igaganti mo sa utang na loob mo sa pamilya ko? Ang boses niya ay tumaas, puno ng gaslighting na dati ay nagpaparamdam sa akin ng sobrang hiya. Ngunit ngayon, ang mga salitang iyon ay tila mga walang kwentang hangin na lang na dumadaan sa aking pandinig. Huwag kang mag-alala, Brick. Pipirmahan ko rin ito, pero kailangan ko pang ayusin ang ilang gamit ng baby. Ang tanging nasabi ko para mapatagal ang oras. Gabi na nang lumabas ako sa balkonahe para kumuha ng sariwang hangin. Pilit na iwasan ang amoy ng insenso na ipinapalagay ni Doña Celia sa buong bahay. Tumingin ako sa ibaba, sa tapat ng aming gate. Doon, nakaparada ang itim na kotse ni Brick. Sa ilalim ng malabong ilaw ng poste, nakita ko ang dalawang anino sa loob ng sasakyan. Ang aking asawa, ang lalaking nanumpa sa harap ng altar, na mamahalin ako hanggang sa huling hininga, ay mahigpit na nakayakap sa isang babae. Kahit madilim, kilala ko ang ayos ng buhok na yon. Ang suot na scarf na yon. Iyon ang scarf na ibinigay ko kay Elena bilang regalo noong nakaraang Pasko. Ang paningin ko ay nagdilim at ang hanging pumapasok sa aking baga ay tila naging mga bubog na sumusugat sa aking lalamunan. Doon, sa loob ng aming sariling bakuran, ibinibigay niya ang pagmamahal na dapat ay sa akin, habang ako ay dahan-dahang pinapatay sa loob ng bahay na itinuturing ko sanang kanlungan. Gaano na kaya katagal ang panlilinlang na ito? At hanggang saan ang kayang gawin ni Elena para tuluyang makuha ang lahat ng sa akin? Ang pinakamaitim na uri ng pagtataksil ay hindi nagmumula sa isang kaaway, kundi sa isang taong pinatuloy mo sa iyong sariling tahanan at pinakain sa iyong sariling hapag. Habang nakatayo ako sa balkonahe at pinagmamasdan ang dalawang aninong naglalambingan sa loob ng sasakyan, ang bawat alaala ng nakaraan ay tila mga bubog na bumabaon sa aking gunita. Naalala ko pa ang araw na nakita ko si Elena sa kanto ng aming lumang kalsada. Umiiyak siya noon, basang-basa sa ulan, at walang matuluyan matapos siyang layasan ng kanyang kinakasama. Bilang kaibigan, binuksan ko ang aking pintuan. Binigyan ko siya ng damit, pinatira sa aking maliit na apartment, at tinulungan siyang makahanap ng trabaho bilang encoder sa kumpanya ng aking ama. Ang akala ko noon, ang pagtulong ay isang binhi na magbubunga ng pasasalamat, ngunit tila isang damo pala itong uent-unting sasakal sa aking sariling hardin. Kinabukasan, ang katahimikan ng bahay ay binalot ng isang hindi maipaliwanag na tensyon. Pababa pa lang ako ng hagdan nang marinig ko ang malakas na tawa ni Doña Celia mula sa salas. Kasunod nito ay ang boses ni Brick na tila kay sigla, isang tono na matagal ko nang hindi naririnig mula sa kanya. "Naya, halika rito. Mabuti at gising ka na," tawag ni Doña Celia habang nakaupo sa kanyang paboritong silya na gawa sa Nara. Sa tabi niya, nakaupo ang isang babaeng nakasuot ng isang mamahaling puting dress. Isang damit na pamilyar sa akin dahil ako ang bumili niyo noong huling birthday niya. Si Elena. Tumingin siya sa akin at sa halip na yuko ng hiya, isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Hi Naya, long time no see. How are you and the baby?" Ang bati niya sa akin sa tonong tila siya ang tunay na may-ari ng bahay. "Naya, si Elena ang magiging bagong executive assistant ko sa opisina," dugtong ni Brick habang inaayos ang kanyang kurbata. "Dahil malapit ka ng manganak at hindi mo na ako maasikaso sa mga meetings, kailangan ko ng taong mapagkakatiwalaan. At dahil magkaibigan naman kayo, alam kong magiging komportable ka na siya ang kasama ko palagi." Tila may bumara sa aking lalamunan. Ang bawat salita ni Brick ay parang isang sampal na paulit-ulit na dumadapo sa aking mukha. Tumingin ako sa aking asawa, naghahanap ng kahit katiting na bakas ng pagkakonsensya, ngunit wala akong nakita kundi ang lamig ng kanyang pagkatao. "Naya, iha,
Baka naman maaari mong ipagtimpla ng tsaa si Elena? Alam mo naman, bisita natin siya at malaki ang maitutulong niya sa asawa mo. Utos ni Doña Celia na may halong pangungutya sa bawat kataga. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa kusina. Ang bawat hakbang ko ay tila pagyakap sa isang nagbabagang uling. Inihanda ko ang tsaa habang ang aking mga kamay ay nanginginig sa matinding galit na pilit kong ikinukulong sa loob ng aking dibdib. Pagbalik ko sa salas, inilapag ko ang tasa sa harap ni Elena. "Salamat, Naya. You're always so kind just like before," sabi ni Elena bago humigop ng tsaa. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa aking tiyan. Isang titig na puno ng inggit at masamang balak. Ang pagsisilbi sa babaeng sumisira sa aking pamilya, sa loob ng bahay na pinaghirapan ng aking mga magulang. Ngunit sa ilalim ng aking katahimikan, ang bawat detalye ng kanyang pagkilos ay itinatala ko sa aking isipan. Ang bawat sulyap nila ni Brick, ang bawat bulungan ni Doña Celia. Lahat ay magiging sandata ko sa takdang panahon. Hapon na nang dumaan ako sa tapat ng library ni Brick para kumuha ng libro. Bahagyang nakabukas ang pinto at narinig ko ang kanilang bulungan. "Sigurado ka ba rito, Brick? Baka mahalata niya," boses yon ni Elena. "Huwag kang mag-alala. Nakahanda na ang lahat. Pagkapanganak na pagkapanganak niya, ililipat natin siya sa isang sanatorium sa probinsya. Sasabihin natin sa lahat na dumanas siya ng matinding postpartum depression at naging bayolente. Doon, hindi na siya makakalabas at malaya na nating mapapalaki ang bata bilang anak natin." Tugon ni Brick na may kasamang tawa na tila galing sa ilalim ng lupa. Napasandal ako sa pader. Ang aking puso ay tila gustong kumawala sa aking dibdib. Ang plano nila ay hindi lang pala pagkuha sa aking ari-arian. Balak nilang burahin ang aking pagkatao. Ilayo ako sa aking anak at ipakulong ako sa isang buhay na mas masahol pa sa kamatayan. Paano ko maililigtas ang sarili ko at ang aking anak mula sa kuko ng mga taong ito? Kung sa paningin ng mundo, ako ay isang mahina at may sakit na asawa. Kailangan lang natin siyang magmukhang baliw sa harap ng mga doktor. Isang pirma ko lang bilang asawa habang buhay na siyang mabubulok sa loob ng puting kwarto. Ang boses ni Brick ay umalingaw-ngaw mula sa loob ng library. Bawat salita ay tila isang matulis na pako na ibinabaon sa aking bungo. Nakatayo ako sa labas. Hawak ang isang pares ng maliit na medyas ng sanggol na halos 3 gabi ko ring pinagpuyatang itahi. Ang lambot ng lana sa aking mga daliri ay kabaligtaran ng tigas ng puso ng lalaking pinangakuan ko ng buhay. Ang mundong dati ay makulay at puno ng pangarap ay tuluyan ng naglaho. Wala na ang luhang nais pumatak. Ang natira na lamang ay ang malamig na pawis sa aking noo at ang matinding panginginig ng aking tuhod. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako tumakas. Hindi ako nagkulong sa kwarto para umiyak hanggang sa makatulog. Sa halip, hinaplos ko ang aking tiyan at huminga ng malalim. Kung ang bahay na ito ay magiging isang bitag, kailangan kong maging ang aninong marunong magmasid. Sa tulong ng aking lihim na cellphone, nagsimula akong gumawa ng hakbang na hindi nila inaasahan. Gamit ang perang itinago ko sa loob ng maraming taon. Perang galing sa mga regalo ng aking mga magulang na hindi nalaman ni Brick. Bumili ako ng mga maliliit na gamit na magsisilbing aking mga mata at tainga. Isang hapon, habang wala sina Brick at Elena at abala si Doña Celia sa kanyang pagdarasal sa altar, dahan-dahan akong kumilos. Ang bawat hakbang ko sa sahig na nara ay tila isang sayaw sa ibabaw ng manipis na yelo. Inilagay ko ang isang maliit na spy camera sa loob ng isang antigong estatwa ng Santo Niño na nasa library, isang lugar kung saan madalas silang mag-usap ni Doña Celia dahil alam nilang hindi ako basta-basta pumapasok doon. "Patawarin niyo po ako," bulong ko sa estatwa. Ngunit alam ko sa aking puso
na ang tunay na kalapastanganan ay hindi ang paglalagay ng kamera, kundi ang kasamaang nagaganap sa ilalim ng bubong na ito sa ngalan ng relihiyon at tradisyon. Nagsimula rin akong maglaro ng kanilang sariling laro. Sa harap ni na Doña Celia, nagpanggap akong mas lalong nagiging ulyanin. Minsan ay sadyang iniiwan kong bukas ang gripo o nagtatanong kung anong araw na ngayon ng paulit-ulit. Nakikita ko ang palitan ng makahulugang tingin sa pagitan nila ni Brick. Isang tingin na puno ng tagumpay. Akala nila ang kanilang plano ay gumagana na. Akala nila ang lason sa gatas na hindi ko naman iniinom ay nagsisimula ng sirain ang aking isipan. Isang gabi, habang ang lahat ay natutulog, binuksan ko ang monitor sa aking lihim na telepono. Ang imahe ay malinaw. Nakikita ko si Brick na nakaupo sa kanyang desk habang si Elena ay nakasandal sa kanyang balikat. Masyadong matagal ang proseso, Brick. Bakit hindi na lang natin pabilisin? Kapag nakuha na natin ang kontrol sa tiwala ng mga magulang niya, hindi na natin kailangan ng pirma niya, sabi ni Elena habang hinahaplos ang mukha ni Brick. Huwag kang mainip, mahal ko. Ang lahat ng lupaing iniwan ng mga magulang niya, ang lahat ng shares sa kumpanya, lahat ng iyon ay mapupunta sa atin. Konting tiis na lang, mawawala na ang sagabal sa buhay natin, sagot ni Brick bago niya hinalikan ang kamay ng babaeng traidor. Pinanood ko sila nang walang kurap. Ang bawat haplos, ang bawat tawa, ay tila mga latay sa aking kaluluwa. Ngunit sa bawat sakit, lalong tumitibay ang aking loob. Itinatala ko ang bawat segundo, ang bawat kataga ng kanilang pag-amin. Ito ang mga ebidensyang wawasak sa kanila sa takdang panahon. Ngunit sa gitna ng aking panunood, biglang bumukas ang pinto ng aking silid nang walang babala. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa aking mukha. Naya, bakit gising ka pa? At ano ang hawak mo? Ang boses ni Doña Celia ay kasing talas ng isang kidlat sa gitna ng hating gabi. Mabilis kong itinago ang cellphone sa ilalim ng aking unan. Ang aking puso ay tila isang tambol na nagpapayanig sa aking buong pagkatao. Nararamdaman ko ang pagtagaktak ng malamig na pawis sa aking likuran habang papalapit ang anino ng aking biyenan sa aking higaan. Wala po, Mami. Nananaginip lang po ako ng masama. Pilit kong sagot habang ang aking kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng unan. Tinitigan niya ako ng matagal. Ang kanyang mga mata ay nanunuot. Tila sinusubukang basahin ang bawat lihim na itinatago ko sa ilalim ng aking balat. Hanggang kailan ko kayang panindigan ang pagpapanggap na ito bago nila tuluyang matuklasan ang mga matang nagmamasid sa kanila mula sa dilim? Ang bawat segundo ng pagtitig sa akin ni Doña Celia ay tila isang taon ng pagdurusa. Nararamdaman ko ang kuryente ng takot na dumadaloy sa aking mga ugat habang ang kanyang anino ay unti-unting lumalamon sa liwanag ng aking silid. Ang kanyang mga mata, na kasing talas ng isang lawin, ay hindi umaalis sa aking unan kung saan nakatago ang aking tanging pag-asa. Naya, bakit tila masikip ang iyong dibdib? May itinatago ka ba sa akin? Ang tanong niya sa isang tonong malambot ngunit puno ng banta. Dahan-dahan kong ipinikit ang aking mga mata at pilit na nagpakawala ng isang hikbi. Mami, nakita ko po si Papa sa panaginip ko. Galit na galit siya sa akin. Sinasabi niya na pabaya raw akong anak dahil hindi ko man lang maalagaan ang mga alaala nila. Huminto ang paglapit ni Doña Celia. Ang kanyang mukha ay nagbago. Mula sa pagiging mapaghinala, patungo sa isang mapait na ngiti ng tagumpay. Iyan ang hirap sa'yo, Naya. Masyado kang emosyonal. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan mo kami. Kung wala ang pamilya ko, baka matagal ka nang nawala sa sarili, sa tindi ng pangungulila. Lumakad siya pabalik sa pinto. Hindi na tiningnan ang aking unan. Magpahinga ka na. Huwag mong kalimutan na bukas
ay may mahalagang hapunan tayo. Darating ang pamilya ni Elena at ang ilang mga kaibigan ni Brick. Huwag mo kaming ipapahiya. Nang marinig ko ang marahang paglapat ng pintuan, doon ko lamang pinayagang lumabas ang hanging kanina ko pa pinipigil. Nilabas ko ang cellphone at tinitigan ang screen. Ang mga imahe ng pagtataksil ni na Brick at Elena ay nandoon pa rin. Tila isang apoy na nagpapaalala sa akin na hindi pa tapos ang laban. Kinabukasan, ang hapagkainan ay binalot ng amoy ng mamahaling lechon at iba't ibang putahe na pinaghirapan kong ihanda sa kabila ng bigat ng aking tiyan. Ngunit para sa kanila, ako ay bahagi lamang ng disenyo ng bahay, isang katulong na may titulong asawa. Naya, pakidagdagan mo naman ang tsaa ni Elena. Alam mo namang paborito niya ang luto mo, kasing pait ng iyong mukha ngayong gabi. Sabi ni Doña Celia habang tumatawa kasama ang mga panauhin. Bawat tawanan nila ay tila mga hampas ng latigo sa aking pagkatao. Tumingin ako kay Brick, nag-aabang ng kahit isang sulyap ng pagtatanggol, ngunit abala siya sa paghaplos ng kamay ni Elena sa ilalim ng mesa, isang bagay na nakikita ko mula sa aking kinauupuan dahil sa aking pinalakas na pakiramdam. Brick, kailan niyo ba balak ilipat ang titulo ng lupa sa pangalan ng kumpanya? Tanong nung isa sa mga kaibigan ni Brick. Malapit na. Inaantay lang namin ang tamang panahon. Alam mo naman ang asawa ko, may kaunting utang na loob pa siya sa mga magulang niya. Pero mas malaki ang utang na loob niya sa pamilya ko na tumanggap sa kanya nang mamatay ang mga ito. Sagot ni Brick nang walang pakundangan. Pagkatapos ng hapunan, habang abala ang lahat sa pag-uusap sa garden, lumabas ako sa balkonahe para huminga. Doon, may isang lalaking nakatayo. Nakasuot ng maayos na suit. Siya si Lucas, isang dating kakilala ng aking ama, at ngayon ay isang kilalang abogado. Hindi siya bahagi ng masayang grupo sa garden. Tila may malalim siyang iniisip. Naya, tawag niya sa akin sa isang tonong puno ng respeto. Matagal na tayong hindi nagkakausap. Balita ko ay hindi maayos ang iyong kalusugan. Tumingin ako sa kanya. At sa isang sandali, parang nakita ko ang isang liwanag sa gitna ng kadiliman. Attorney Lucas, mahaba pong kwento. Pero salamat sa pagdating. Lumapit siya ng kaunti. Sinisigurado na walang makakarinig sa amin. Naya, may mga dokumentong dumaan sa opisina ko tungkol sa iyong mga ari-arian. May mga bagay na hindi tama. Kung kailangan mo ng tulong, alam mo kung saan ako hahanapin. Huwag mong hahayaang mabulag ka ng utang na loob na sinasabi nila. Ang tunay na utang na loob ay ibinibigay sa mga taong nagpapahalaga sa iyo, hindi sa mga taong sumasakal sa iyong pagkatao. Dahan-dahan kong hinaplos ang suot kong singsing, ang singsing na iniwan sa akin ng aking ina. Hinalikan ko ito ng tahimik, isang panunumpa na babawiin ko ang lahat. Hindi na ako ang babaeng nakatali sa tanikala ng maling tungkulin. Bago siya umalis, mabilis na iniabot ni Lucas ang isang maliit at nakatuping papel sa aking kamay. Basahin mo ito kapag mag-isa ka na. Nang makabalik ako sa aking silid at masiguradong walang nakamasid, binuksan ko ang papel. Ang mga salitang nakasulat doon ay tila isang kidlat na nagpabilis ng tibok ng aking puso. Ang lahat ng dokumentong pinapirmahan sa iyo ni Brick noong nakaraang linggo ay hindi insurance policies. Ang mga yon ay irrevocable power of attorney na nagbibigay sa kanya ng karapatang ibenta ang lahat ng pagmamay-ari mo. Ngunit huwag kang matakot. May isang paraan para mapawalang bisa ang lahat. Napatakip ako sa aking bibig. Ang aking asawa ay hindi lamang pala magnanakaw ng puso. Siya ay isang mamatay tao na unti-unting nagnanakaw ng aking kinabukasan at ng aking anak. Ngunit paano ko mapapatunayan ang kanilang panlilinlang kung ang lahat ng ebidensya ay nasa ilalim ng kanilang kontrol? Ang pinakamasakit na bahagi ng pagiging estranghero sa sariling bahay ay ang makitang ang mga bagay na minahal mo ay dahan-dahang kinukuha ng taong itinuring mong kaibigan. Isang umaga,
Habang pababa ako ng hagdan, napatigil ako nang makita ko si Elena sa harap ng malaking salamin sa salas. Nakasuot siya ng isang kwintas na ginto. Ang kwintas na pamana sa akin ng aking ina bago ito pumanaw. Bagay na bagay sa iyo, Elena. Ang ginto ay para sa mga taong kumikinang, hindi para sa mga taong kasing tamlay ng tuyong dahon. Ang boses ni Doña Celia ay puno ng paghanga habang inaayos ang lock ng kwintas sa leeg ni Elena. Salamat po, Mami Celia. Nahihiya nga po ako kay Naya. Baka isipin niya ay masyado akong mapangahas. Sagot ni Elena sa isang tonong pilit na nagpapakumbaba. Ngunit ang kanyang mga mata sa salamin ay nakatitig sa akin ng may panunukso. Huwag mong intindihin ang babaeng iyan. Wala na siyang pakialam sa mga alahas dahil mas abala siya sa pagtulog at pagiging may sakit. Mas mabuting mapunta ang mga gamit na ito sa taong marunong magdala. Tugon ni Doña Celia nang hindi man lang lumingon sa akin. Nakahawak ako ng mahigpit sa hawakan ng hagdan. Ang bawat kataga nila ay tila mga karayom na tumutusok sa aking balat. Ang kwintas na yon, ang tanging alaala ko sa aking ina, ang simbolo ng aking pinagmulan, at ngayon ay suot-suot ng babaeng nagnanais na burahin ako sa mundong ito. Ngunit nanatili akong tahimik. Pinanood ko silang magtawanan habang ang aking puso ay unti-unting nagiging bato sa tindi ng sakit. Sa mga sumunod na araw, ang aking kalagayan ay lalong naging mahirap. Ang bawat kilos ko ay binabantayan at ang bawat pagkakataon ay ginagamit ni Doña Celia para ipakita sa mga katulong na si Elena na ang dapat nilang sundin. Isang hapon, nakaramdam ako ng matinding paninigas ng aking tiyan. Isang matalim na sakit ang gumuhit mula sa aking balakang patungo sa aking puson, na naging sanhi ng aking pagkapit sa gilid ng mesa upang hindi matumba. Brick! Brick, tulungan mo ako. Parang sasabog ang tiyan ko. Ang mahina kong tawag habang ang pawis ay nagsisimulang mamuo sa aking noo. Lumabas si Brick mula sa library, ngunit sa halip na pag-aalala, ang makikita sa kanyang mukha ay inis at pagkabagot. Naya, maari ba? Huwag ka namang masyadong dramatista. Sabi ng doktor, normal lang ang nararamdaman mo. Marami akong ginagawa. Huwag mo akong gambalain sa mga maliliit na bagay. Tumalikod siya at bumalik sa loob. Iniwan akong mag-isa sa gitna ng salas. Naririnig ko ang tawanan nila ni Elena mula sa loob ng library. Ang tunog ng pag-untugan ng mga baso na tila nagdiriwang sa gitna ng aking paghihirap. Wala akong ibang nagawa, kundi ang dahan-dahang maglakad patungo sa garden. Pilit na iniinda ang bawat hakbang habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak mula sa langit. Nakatayo ako sa ilalim ng ambon. Ang lamig ng tubig ay humahalo sa init ng aking mga luha. Sa loob ng bahay na yon, mayroong malakas na tawanan at masarap na pagkain, habang ako, ang tunay na may-ari ng lahat, ay tila isang basang sisiw na naghahanap ng masisilungan. Doon ko naramdaman ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Ngunit doon din sumibol ang isang higit na matapang na Naya. Ang bawat patak ng ulan ay tila naghuhugas sa aking takot. Pinapalitan ito ng isang malamig na layunin. Nang tumigil ang sakit at medyo gumaan ang aking pakiramdam, pumasok ako sa loob ng bahay nang walang nakapapansin. Dahil abala sila sa pag-iinuman, dahan-dahan akong pumasok sa opisina ni Brick sa itaas. Alam kong may mga dokumentong itinatago siya sa loob ng kanyang vault na hindi ko pa nakikita. Sa kabutihang palad, dahil sa aking spy camera, nalaman ko ang code ng kanyang safe. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ang bakal na pinto. Sa loob, nakita ko ang isang makapal na folder na may titulong Huling Habilin at Testamento ni Maria Naira. Binuksan ko ang unang pahina at ang aking mundo ay tila tuluyang nagdilim. Ang dokumentong yon ay nagsasabi na sa sandaling pumanaw ako, ang lahat ng aking ari-arian, kumpanya,
at maging ang pangangalaga sa aking anak ay mapupunta kay Brick at sa kanyang itinalagang kahalili, si Elena. At ang mas nakahihintakot, ang pirma sa ilalim ay isang perpektong kopya ng aking sulat kamay, isang panggagaya na tila ginawa ng isang bihasang mandaraya. Nakahanda na ang lahat. Hindi lang nila ako gustong ikulong sa isang pasilidad. Tila may plano na rin para tuluyan akong patahimikin. Ang huling habilin na ito ay nagsisilbing patunay na sinusubukan nilang kontrolin ang takbo ng buhay ko. Paano ako makakatakas sa isang bitag na nakasulat na sa papel at may basbas pa ng batas, habang ang lahat sa paligid ko ay unti-unting pinapaniwala na nawawala na ako sa sarili kong katinuan. Sa bawat paghinga ko, tila may lubid na unti-unting humihigpit sa aking leeg. Ang papel na hawak ko, ang huwad na huling habilin, ay tila naging apoy na nagpapainit sa aking mga palad. Ngunit ang puso ko ay nananatiling kasing lamig ng semento sa ilalim ng ulan. Hindi na sapat ang makinig lamang sa kanilang mga bulungan. Kailangan ko ng mga dokumentong hindi nila maikakaila, mga ebidensyang wawasak sa kanilang mga pangarap sa harap ng buong mundo. Isang gabi, habang naliligo si Brick at abala si Doña Celia sa kanyang mga bisita sa baba, dahan-dahan akong pumasok sa kanyang opisina. Gamit ang code na nakita ko sa aking spy camera, binuksan ko ang kanyang laptop. Ang aking puso ay tila isang tambol na nagpapayanig sa aking dibdib. Bawat tibok ay tila isang babalang baka, bumukas ang pinto sa anumang sandali. Sa tulong ng mga tagubilin ni Lucas sa telepono, mabilis kong isinalin ang mga file sa aking lihim na USB. Doon ko nadiskubre ang mas malalim na bahagi ng kanilang kalapastanganan. Nakita ko ang mga bank transfer, daan-daang libong piso na galing sa trust fund na iniwan ng aking mga magulang para sa aking magiging anak, na dahan-dahang inililipat sa isang lihim na account sa ilalim ng pangalan ni Elena. Hindi lang nila ako gustong burahin, ninanakawan nila ang isang sanggol na hindi pa man lang nasisilayan ang liwanag ng mundo. Ang bawat numero sa screen ay tila mga patak ng dugo mula sa pawis at pagod ng aking ama at ina, na ngayon ay nilalamon ng kasakiman ng babaeng itinuring kong kaibigan. Habang naghihintay na matapos ang pag-copy ng mga file, narinig ko ang marahang pag-akyat ni Doña Celia sa hagdan. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig na kahoy ay tila isang martilyo na nagpapabilis ng aking kaba. Mabilis kong isinara ang laptop at nagtago sa likod ng makapal na kurtina ng bintana. Siguraduhin mong maayos ang lahat para sa party break, narinig kong sabi ni Doña Celia mula sa labas ng pinto. Ang mga bisita ay dapat makakita ng isang trahedya, hindi isang krimen, isang maling hakbang lang sa hagdan sa gitna ng kadiliman, at tapos na ang problema natin kay Naya. Sasabihin nating dahil sa kanyang kalagayan ay nahilo siya at nahulog. Walang maghihinala. Napatakip ako sa aking bibig upang hindi makawala ang isang tili ng sindak. Ang kanilang plano ay hindi na lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa aking buhay. Ang pagdiriwang na kanilang inihahanda ay magsisilbi palang aking sariling lamay. Nang makaalis na sila, dahan-dahan akong bumalik sa aking silid. Naupo ako sa sahig, sa tabi ng kuna ng baby na wala pang laman. Sa ilalim ng malambot na kutsyon ng kuna, maingat kong itinago ang bawat sentimong naitabi ko mula sa aking mga allowance at mga barya-baryang nakukuha ko sa bulsa ni Brick. Ang amoy ng bagong lundag na tela ng kuna ay nagpaalala sa akin kung para kanino ako lumalaban. Ang bawat barya ay tila isang bala na iniipon ko para sa gabi ng pagtutuos. Hindi ka nila masasaktan, anak. Bulong ko habang hinahaplos ang aking tiyan. Gagawa ang nanay ng paraan. Gabi na, at nagpanggap akong natutulog nang marinig ko ang marahang pagbukas ng pinto. Pumasok si Brick. Hindi siya humiga sa kanyang panig ng kama. Sa halip, naramdaman ko ang kanyang presensya sa tapat ng aking muka. Ang amoy ng alak at mamahaling sigarilyo ay nanunuot sa aking pangamoy.
Dahan-dahan niyang kinuha ang malambot na unan sa tabi ng aking ulo. Ang bawat galaw niya ay walang tunog, kasing lamig ng isang ahas na naghahanda sa pagtuklaw. Naramdaman ko ang bigat ng unan na uent-unting bumababa patungo sa aking muka habang ako ay nananatiling nakapikit. Pinipigilan ang bawat panginginig ng aking mga pilik mata. Ang aking puso ay tila gustong tumigil sa pagtibok sa tindi ng takot. Gagawin na ba niya ito ngayon? Tatapusin na ba niya ang lahat habang ang mundo ay tahimik at walang nakakakita? Tulog na ba siya? O nagtutulog-tulugan lang dahil sa takot? Ang boses ni Brick ay isang pabulong na kasing lamig ng hanging nanggagaling sa kabaong. Naramdaman ko ang diin ng unan sa aking pisngi. Hindi sapat para sakalin ako, ngunit sapat para iparamdam sa akin na ang buhay ko ay nakadepende sa kanyang bawat galaw. Pinanatili ko ang aking hininga sa isang mabagal at payapang ritmo. Kahit na sa loob ng aking dibdib, ang aking puso ay tila isang ibong nagpupumiglas na makalabas sa hawla. Pagkalipas ng ilang segundong tila habang buhay, naramdaman ko ang pag-angat ng bigat. Marahan niyang ibinalik ang unan sa tabi at narinig ko ang kanyang mga hakbang palayo. Kasunod ang marahang paglapat ng pinto. Nang masigurado kong wala na siya, doon ko lamang hinayaan ang aking sarili na manginig. Hindi pa ngayon ang gabi ng aking kamatayan dahil kailangan pa nila ang aking pirma sa harap ng mga saksi. Ang una na yon ay hindi isang armas, kundi isang babala, isang paraan para sabihin sa akin na ang aking oras ay mabilis nang nauubos. Kinabukasan, ang buong mansyon ay naging kasing abala ng isang palengke. Ang mga katulong ay nagtatakbo sa bawat sulok, nag-aayos ng mga bulaklak at nagpapakinis ng mga pilak na kagamitan para sa ika-30 anibersaryo ng foundation ni Doña Celia. Ito ang gabing pinakahihintay ng lahat, ang gabing magpapatunay sa kabutihan ng pamilyang ito sa harap ng mataas na lipunan. Naya, bakit hanggang ngayon ay hindi ka pa nagbibihis? At bakit tila ang dami mong dalang gamit sa library? Tanong ni Elena habang nakasandal sa pinto. Suot ang isa pang damit na ninakaw mula sa aking cabinet. Gusto ko lang pong makatulong sa digital presentation ni Mami Celia, Elena. Gusto ko pong maging espesyal ang gabing ito para sa kanya bilang pasasalamat sa lahat ng pag-aalaga niyo sa akin. Sagot ko habang nakangiti ng matamis, isang ngangiting kasing pait ng apdo. Mabuti naman at nalaman mo na rin ang iyong lugar. Sagot ni Elena bago tumalikod ng may pagmamayabang. Pumasok ako sa library at isinara ang pinto. Ito ang aking pagkakataon. Inilabas ko ang pulang USB na naglalaman ng lahat ng ebidensya, ang video ng paglalason sa gatas, ang record ng mga bank transfer, at ang kopya ng huwad na huling habilin. Maingat ko itong isinama sa folder ng tribute to Doña Celia na nakatakdang i-play sa malaking screen sa harap ng lahat ng mga panauhin. Ang bawat click ng mouse ay tila isang hakbang patungo sa aking kalayaan. Bago magsimula ang party, tumayo ako sa harap ng mahabang salamin sa aking silid. Tiningnan ko ang aking sariling refleksyon. Ang namumutlang balat, ang mga matang may malalim na itim sa ilalim, ngunit may apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong ulan. Inayos ko ang aking buhok at nagsuot ng isang simpleng itim na gown, ang kulay ng pagdadalamhati na malapit ng maramdaman ng pamilyang ito. Tapos na ang pagiging biktima, Naya, bulong ko sa hangin. Ngayong gabi, ang reyna ay babangon mula sa sarili niyang abo. Nagsimulang dumating ang mga panauhin. Ang tunog ng mga mamahaling sasakyan sa driveway at ang tawanan ng mga marites ng alta sosyedad ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Nakita ko si Brick na kasingkisig ng isang prinsepe, nakikipagkamay sa mga politiko at negosyante, habang si Elena ay nakadikit sa kanyang tabi na tila siya ang tunay na may bahay. Si Doña Celia naman ay nakatayo sa gitna ng entablado, tumatanggap ng mga papuri para sa kanyang walang hanggang kawanggawa.
Lahat sila ay kampante. Lahat sila ay naniniwalang makuha na nila ang lahat. Ngunit sa ilalim ng aking gown, ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa remote control ng projector. Habang naghahanda ang lahat para sa hapunan, narinig ko ang isang malakas na katok sa pangunahing pinto ng mansyon. Hindi ito ang tunog ng isang bisitang naghahanap ng kasiyahan. Ito ay isang mabigat at awtoritanyong tunog. Bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang lalaking nakasuot ng uniforme ng pulis. Kasunod ang isang pamilyar na bulto ng lalaki sa dilim. Ang aking puso ay tumalon sa aking lalamunan. Maaga ba ang plano ni Lucas? O may nakatuklas sa ginagawa ko? Tumingin sa akin si Brick. Ang kanyang mukha ay biglang namutla, habang ang mga pulis ay nagsimulang maglakad patungo sa gitna ng bulwagan. May kailangan po ba kayo, mga officer? Ang boses ni Doña Celia ay nanginig, ngunit sinubukan niyang panatilihin ang kanyang dignidad. Naghahanap po kami kay Maria Nayara, ang sagot ng opisyal sa isang tonong kasing lamig ng bakal. May natanggap kaming ulat tungkol sa isang matinding panganib sa loob ng bahay na ito. Napatingin ang lahat sa akin. Ang bawat mata sa loob ng silid ay tila mga hukom na nag-aantay ng hatol. Ito na ba ang katapusan ng aking paghihiganti bago pa man ito magsimula? Ang katahimikan sa loob ng malaking bulwagan ay tila isang mabigat na kumot na biglang idinagan sa aming lahat. Ang pagdating ng mga pulis na hinahanap ang aking pangalan ay hindi bahagi ng plano. Nakita ko ang biglaang pagningning sa mga mata ni Doña Celia, isang ningning ng panibagong pag-asa. Nagagamitin niya ang pagkakataong ito para tuluyan akong ipahiya sa harap ng lipunan. Mga officer, mabuti at nandito kayo. Ang boses ni Doña Celia ay mabilis na nagbago. Naging isang kaawa-awang ina na humihingi ng tulong. Ang asawa ng aking anak na si Naya ay hindi na matino ang pag-iisip. Palagi siyang nagsasalita ng mag-isa at nananakit. Siguro ay siya ang tumawag sa inyo dahil sa kanyang mga guni-guni. Maari niyo na ba siyang dalhin sa ospital para sa sarili niyang kaligtasan? Nag-umpisang magbulungan ang mga bisita. Ang mga marites ng mataas na lipunan ay nagpapalitan ng makahulugang tingin. Nakita ko si Elena na lihim na ngumingiti habang nakakapit sa braso ni Brick. Tila nagdiriwang na ang aking wakas ay dumating ng mas maaga kaysa sa kanilang inasahan. Ngunit bago pa man makalapit ang mga pulis sa akin, isang boses mula sa likuran ang umalingaw-ngaw. Hindi siya aalis sa bahay na ito nang walang paglilitis, Doña Celia. At ang ulat na natanggap ng pulisya ay hindi tungkol sa kanyang kalusugan, kundi tungkol sa pagtatangka sa kanyang buhay. Lumabas mula sa dilim si Attorney Lucas. Sa kanyang kamay ay isang makapal na folder. Naglakad siya patungo sa akin at tumayo sa aking tabi. Isang matibay na pader sa gitna ng unos. Ang bawat hakbang niya ay nagdala ng panibagong lakas sa aking nanginginig na mga tuhod. Ano ang ibig sabihin nito, Lucas? Nilapastangan mo ang pagdiriwang ko. Sigaw ni Doña Celia. Ang kanyang boses ay unti-unting nawawalan ng kontrol. Ang pagdiriwang na ito ang mismong kalapastanganan. Mami Celia, ang sagot ko. Ang aking boses ay hindi na nanginginig. Ito ay malinaw, malamig, at buo. Humarap ako sa malaking screen sa likod ng entablado at pinindot ang remote na kanina ko pa hawak. Gusto niyo ba ng katotohanan? Hayaan nating ang inyong sariling boses ang magpaliwanag. Namatay ang mga ilaw sa paligid. Ang malaking screen ay nagliwanag, hindi upang ipakita ang mga huwad na litrato ng aming masayang pamilya, kundi upang ilabas ang mga tagong yaman ng kanilang kasamaan. Ang unang lumabas ay ang video footage mula sa library. Malinaw na nakikita ang mukha ni Doña Celia habang nagbubuhos ng puting pulbos sa baso ng gatas na ibinibigay niya sa akin gabi-gabi. Kasunod nito ay ang boses niyang umaalingaw-ngaw sa mga speaker. Kailangan lang natin siyang magmukhang baliw sa harap ng mga doktor.
Isang pirma ko lang bilang asawa, habang buhay na siyang mabubulok sa loob ng puting kwarto. Suminghap ang lahat ng mga panauhin. Ang mga bulungan ay naging mga pag-ungol ng pagkabigla at pandidiri. Nakita ko ang pagbagsak ng panga ni Brick at ang mabilis na pag-atras ng mga kaibigan ni Doña Celia mula sa kanyang tabi na tila ba isa siyang nakakahawang sakit. Hindi pa ako tapos. Pinindot ko muli ang remote. Ang screen ay napuno ng mga spreadsheet ng bangko, ang mga detalye ng pagnanakaw sa trust fund ng aking anak na napupunta sa account ni Elena. At bilang pangwakas, ang huling habilin na pineke ni Brick, kung saan ipinapalabas niya na ibinibigay ko ang lahat sa kanya matapos akong mamatay. Naya, itigil mo yan. Peke ang lahat ng iyan. Sigaw ni Brick. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit at kahihiyan. Naglakad siya patungo sa akin. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom, tila handang manakit sa harap ng maraming tao. Ngunit bago pa man siya makalapit, humarang ang mga pulis. Nakatayo ako sa gitna ng entablado. Ang liwanag mula sa screen ay tumatama sa aking mukha. Sa sandaling iyon, hindi ako isang biktima. Ako ang hukom at tagapagpatupad ng sarili kong hustisya. Tiningnan ko sila isa-isa, ang asawang traidor, ang kaibigang ahas, at ang biyenang demonyo. Ang bawat luha na pumatak mula sa aking mga mata sa nakalipas na mga buwan ay naging mga pako na bumaon sa kanilang mga kabaong. Ang bahay na ito ay ipinundar ng aking mga magulang, ang sabi ko, at ang bawat kataga ay puno ng pagmamalaki at hinagpis. Tiniis ko ang inyong mga pang-aalipusta at paglalason dahil inisip ko ang kapakanan ng batang nasa sinapupunan ko. Ngunit ngayon, tapos na ang pagpapanggap. Ang pamilyang ito ay isang sakit na kailangan ng putulin. Tumingin si Lucas sa mga pulis at inabot ang folder. Ayan ang lahat ng dokumento at orihinal na ebidensya ng attempted murder at fraud laban sa mga taong iyan. Nanlaki ang mga mata ni Doña Celia, tila hindi makahinga sa tindi ng kahihihiyan at takot. Ang kanyang mga kamay ay nanginig habang pilit na humahawak sa braso ni Brick. Ngunit sa pagkakataong ito, maging ang kanyang sariling anak ay walang magawa. Hindi niyo ako pwedeng ipakulong. Ako si Doña Celia. Ako ang nagbibigay buhay sa lipunang ito. Ang sigaw niya, bago tuluyang nawalan ng malay at bumagsak sa malamig na sahig. Sa gitna ng kaguluhan, habang inilalagay ng mga pulis ang posa sa mga kamay ni Brick at hinihila si Elena palayo, naramdaman ko ang isang matinding sakit. Hindi ito katulad ng mga nakaraang false labor. Ang sakit na ito ay nanggaling sa pinakailalim ng aking pagkatao, isang patalim na gumuhit sa aking tiyan patungo sa aking likuran. Naramdaman ko ang pag-agos ng mainit na likido sa aking mga hita. Napahawak ako sa braso ni Lucas habang ang paningin ko ay nagsimulang magdilim. Lucas, ang baby ko, lalabas na siya. Habang ang aking mga kaaway ay dinadala sa selda, kailangan ko namang harapin ang pinakamabigat na laban ng aking buhay, ang laban sa pagitan ng buhay at kamatayan para sa aking anak. Ang mundo ay naging isang magulong pintura ng mga anino at ilaw, habang ang wangwang ng sasakyan ng pulis ay nag-iiwan ng mahabang alingaw-ngaw palayo sa aming mansyon. Ang wangwang naman ng ambulansya ay tila isang nakakabinging awit na sumusundo sa akin. Nakahiga ako sa stretcher. Ang bawat paggalaw ng sasakyan sa basang kalsada ay nagdadala ng panibagong alon ng matinding sakit na pumupunit sa aking puson. Huminga ka ng malalim, Naya. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Ang boses ni Lucas ay tila isang angkla na pilit akong hinihila pabalik sa kasalukuyan habang ang aking diwa ay unti-unting nilalamon ng kadiliman. Mahigpit niyang hawak ang aking kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala na kailanman ay hindi ko nakita kay Brick. Sa loob ng ospital, ang amoy ng alkohol at gamot ay nagpaalala sa akin kung gaano kalapit ang kamatayan. Binalot ako ng malamig na hangin mula sa aircon ng delivery room
habang ang mga doktor at nurse ay mabilis na kumikilos sa paligid ko. Ang bawat utos nila ay tila nagmumula sa ilalim ng tubig, malabo, at hindi ko maintindihan. Ang tanging malinaw sa akin ay ang pag-igting ng aking katawan. Ang bawat pag-iri ay sinasabayan ng mga alaala. Ang pagbuhos ko ng lasong gatas sa halaman, ang pagyuko ko sa pangiinsulto ni Elena, at ang lamig ng unan ni Brick na halos kumitil sa aking hininga. Ang lahat ng sakit ng nakaraan ay natipon sa sandaling ito. Isa pa, Naya. Nakikita ko na ang ulo ng baby. Iri pa. Ang sigaw ng doktor. Umalingaw-ngaw ang isang malakas na sigaw mula sa aking lalamunan. Isang sigaw na nagpalabas ng lahat ng pait, takot at galit na kinimkim ko sa mahabang panahon. At pagkatapos, isang malamig na katahimikan ang bumalot sa silid. Wala akong narinig kundi ang sarili kong mabilis na paghinga. Nasaan ang iyak? Nasaan ang boses ng aking anak? Pinilit kong idilat ang aking mga mata. Kahit na pakiramdam ko ay tila hinihila ako pababa ng isang napakabigat na bato. Nakita ko ang doktor na nakatalikod. Mabilis na kinukuskos ang likod ng isang maliit at namumutlang sanggol na puno ng dugo. Ang aking puso ay tumigil sa pagtibok. Hindi siya gumagalaw. Anak, anak ko. Ang aking tinig ay isang basag na bulong, tuyo at walang lakas. Ibalik niyo ang anak ko. Kung ang lahat ng aking paghihirap, ang lahat ng aking sakripisyo, ay mauuwi lang sa pagkawala niya, para saan pa ang aking panalo laban sa mga demonyong sumira sa akin? Ito ba ang kapalit ng pagiging matatag? Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng malamig at maikling pasilyo ng presinto, ang gabi ay walang dalang kapayapaan para sa mga taong sanay sa karangyaan. Si Brick, na nakasuot pa rin ng kanyang mamahaling suit na ngayon ay lukot at amoy pawis, ay nakaupo sa loob ng rehas. Ang kanyang mga kamay, na dati ay humahawak ng mamahaling alak at nagbibigay ng matatalim na utos, ngayon ay nakakapit sa kalawangin na bakal ng selda. Sa kabilang selda, si Doña Celia ay hindi na ang reyna ng alta sosyedad. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang makeup ay natunaw sa kanyang mga luha, at ang kanyang tinig ay namamaos sa kakasigaw. Ikaw ang may kasalanan nito, Brick. Kung hindi ka naging pabaya, hindi makukuha ng babaeng iyon ang mga ebidensya. Dahil sa kapusukan mo kay Elena, nadamay pa ako sa impyernong ito. Ang bulyaw niya, hindi na iniisip ang mga matang nakatingin sa kanila mula sa ibang mga nakakulong. Ako? Bakit ako, Mami? Ikaw ang nag-isip na lasunin siya. Ikaw ang nagplano ng lahat. Sumunod lang ako sa gusto mo dahil akala ko iyon ang makakabuti sa pamilya natin. Ang ganti ni Brick, ang kanyang duwag na pagkatao ay tuluyan ng lumabas nang hindi na niya magamit ang pera upang magtago. Habang nagtuturuan sila ng kasalanan sa loob ng kulungan, sa ospital naman ay tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Pinikit ko ang aking mga mata at huminga ng malalim, kundi ang sandaling inialay ko ang aking buong pagkatao para sa isang milagro. Panginoon, kunin mo na ang lahat ng yaman ko. Kunin mo na ang buhay ko. Ngunit parang awa mo na, huwag ang anak ko. Pagkatapos ng ilang segundong tila isang siglo, isang manipis na ubo ang pumunit sa katahimikan. Kasunod nito ay isang matinis at malakas na iyak. Isang iyak na mas matamis pa sa kahit anong musika sa mundo. Umiyak ang doktor at ganun din ang mga nurse. Dahan-dahan nilang inilapit sa akin ang sanggol, binalot ng mainit na tuwalya. Ang kanyang maliliit na daliri, na bahagyang mapula at nanginginig, ay dumampis sa aking pisngi. Ang yak niya ay ang pinakamatibay na patunay na ang buhay ay mas makapangyarihan kaysa sa kamatayan. Hinalikan ko ang kanyang noo at ang mga luha ko ay humalo sa kanya. Ang lahat ng sakit ay naglaho. Ang tanging natira ay ang mainit na pakiramdam ng tagumpay bilang isang ina. Nabuhay siya. Nabuhay kami. Habang mahigpit kong yakap ang aking anak,
Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng ospital, isang katanungan ang pumasok sa aking isipan. Ano na ngayon ang naghihintay sa kinabukasan ng mga taong nagtangkang patayin kami? At paano ko sisimulang muli ang buhay nang wala ng anino ng nakaraan? Ang bawat pagtaas at pagbaba ng maliit na dibdib ng aking anak sa loob ng salaming kahon ay tila isang himig ng pag-asa na nagpapawi sa lahat ng pait ng kahapon. Dahil sa maagang panganganak, kailangan niyang manatili sa loob ng incubator ng ilang linggo. Araw-araw, nakaupo lamang ako sa tabi niya, pinagmamasdan ang mga manipis na tubong nakakabit sa kanyang munting katawan. Ngunit sa halip na matakot, ang nakikita ko ay isang mandirigmang kasing tapang ng kanyang ina. Pinangalanan ko siyang Aurora, ang unang liwanag ng umaga, pagkatapos ng pinakamahabang gabi ng aking buhay. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting bumalik ang lakas ko. Ang gatas na dumadaloy mula sa akin ay hindi tulad ng lasong gatas na inialok sa akin noon ni Doña Celia. Ito ay dalisay at nagbibigay buhay, isang patunay na ang katawan na sinubukan nilang sirain ay ang mismong katawan na bumubuhay ngayon sa aking kinabukasan. Habang ako ay nasa loob ng tahimik at malamig na silid ng ospital, yakap-yakap ang kapayapaan, ang mga taong nagtangkang kumuha ng aking buhay ay unti-unting nilalamon ng sarili nilang impyerno. Ayon sa mga balitang dala ni Attorney Lucas, ang paglilitis ay hindi nagtagal dahil sa bigat ng mga ebidensyang nakalap namin mula sa video recording, mga bank transfer hanggang sa peking huling habilin. Walang abogadong nakapagligtas kina Brick at Doña Celia. Si Elena, ang babaeng minsan ay nangarap maging reyna ng aking tahanan, ay mabilis na tumakas at iniwan si Brick nang makitang wala na itong pera at kapangyarihan. Siya ay nagtatago ngayon, tinutugis ng batas dahil sa pakikipagsabwatan. Isang hapon, inilarawan sa akin ni Lucas ang naging hatol. Ipinikit ko ang aking mga mata at pilit na inisip ang kalagayan ngayon ng lalaking minsan kong tinawag na asawa. Ang lalaking dati ay hindi makatulog kung walang mamahaling aircon at malambot na kama. Ngayon ay nakahiga sa manipis na karton sa ibabaw ng malamig at basang semento. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay napalitan ng asim ng pawis, kalawang, at ng nakakasulasok na amoy ng kulungan. Si Doña Celia naman, ang babaeng labis na nagpahalaga sa kanyang imahe sa lipunan, ay tuluyan ng nawalan ng katinuan sa loob ng pambabaeng selda. Sinasabi ng mga gwardiya na palagi itong nakikipag-usap sa pader. Inaakalang mga mayayamang bisita ang mga ipis na gumagapang sa sahig at patuloy na nag-uutos ng tsaa sa mga kapwa niya bilanggo na nauuwi lamang sa pangungutya at pananakit sa kanya. Ito ang hustisya ng langit, ang pagbawi sa lahat ng bagay na kanilang ipinagmalaki. Nang tuluyan ng pinayagan ng mga doktor na iuwi si Aurora, bumalik kami sa mansyon. Ngunit hindi na ito ang madilim na bahay na puno ng mga lihim at pagpapanggap. Ipinatanggal ko ang lahat ng antigong gamit ni Doña Celia, binuksan ang mga malalaking bintana, at hinayaan ang liwanag ng araw na pumasok sa bawat sulok. Nakaupo ako sa gitna ng salas, ang amoy ng sariwang pintura at mga bagong bulaklak ay humahalo sa pulbos at gatas ng aking anak. Hinalikan ko ang malambot na pisngi ni Aurora. Wala akong kailangang lalaki para maging buo. Ang tagumpay ko ay hindi ang pagpapakasal muli, kundi ang makitang malaya kami at nabubuhay ng walang takot. 6 na buwan ang lumipas na tila isang panaginip. Ang aking kumpanya ay unti-unti nang nakakabawi sa ilalim ng aking pamamahala. At si Aurora ay lumalaking malusog at masigla. Ang mga peklat sa aking mga kamay ay inaroon pa rin, ngunit hindi na ito tanda ng pagiging alipin. Ito ay mga medalya ng aking katatagan. Isang maaliwalas na umaga, habang nagbabasa ako ng mga ulat sa pananalapi sa hardin, lumapit ang isa sa aking mga pinagkakatiwalaang tauhan. Inabot niya sa akin ang isang lumang sobre na kulay brown. Ang selyo sa itaas,
ay nagpapahiwatig na ito ay nagmula sa city jail. Ang aking mga daliri ay bahagyang tumigil sa pagbukas ng sobre. Sa loob nito ay isang pirasong papel na galing sa isang pahina ng lumang kwaderno, puno ng mga gusot at mantsa. Ano ang nais sabihin ng isang taong nasa ilalim na ng hukay ng kanyang sariling kasalanan? Susubukan ba niyang humingi ng tawad? O may isa pa siyang huling lason na nais itarak sa aking isipan? Ang papel na hawak ko ay tila may dalang sariling bigat, hindi dahil sa mga salitang nakasulat dito, kundi dahil sa alaalang nakadikit sa bawat kurba ng pamilyar na sulat kamay. Dahan-dahan kong binasa ang liham ni Brick. Naya, patawarin mo ako. Araw-araw akong pinapatay ng konsensya sa loob ng madilim na seldang ito. Naisip ko ang lahat ng ginawa mo para sa akin at kung paano ko yon sinuklian ng kataksilan. Gusto ko lang sanang makita ang anak natin, kahit isang beses lang, kahit sa likod lang ng rehas. Habang binabasa ko ito, hindi ako nakaramdam ng galit ni anumang kurot sa puso. Sa halip, isang malalim na pagkaawa ang bumalot sa akin, hindi para sa kanya, kundi para sa kaluluwang tuluyan ng nawala sa landas. Tiniklop ko ang papel at inilagay ito sa loob ng isang kahon ng mga lumang resibo. Walang luha, walang tugon. Hindi lahat ng patawad ay nangangailangan ng pagbabalik. Ang tulay na sinunog nila ay hindi ko na kailanman muling itatayo. Lumipas ang isang taon at ang paglipas ng panahon ay naging pinakamabisang gamot sa aking mga sugat. Ang dating tahanan na saksi sa aking pagluha at paghihirap ay tuluyan ng nagbago ng anyo. Ipinagiba ko ang library, ang lugar kung saan nila binuo ang mga plano ng aking kamatayan, at ginawa itong isang maluwag na playroom na puno ng kulay at liwanag para kay Aurora. Ngunit hindi lang ang bahay ang nagbago. Ang lumang gusali ng kumpanya ng aking mga magulang na malapit ng ibenta ni Brick ay nabigyan ng bagong buhay. Sa ilalim ng aking pamamahala at sa tulong ni Attorney Lucas bilang aking legal at business partner, inilunsad namin ang isang foundation, ang Aurora's Light. Hindi ito isang kawanggawa na ginagamit para magpakitang gila sa lipunan tulad ng ginawa ni Doña Celia. Ito ay isang tunay na kanlungan na nagbibigay ng libreng legal na tulong at kabuhayan sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at panlilinlang. Isang hapon, ginanap ang grand opening ng aming pinakabagong proyekto, isang malaking boutique at training center para sa mga kababaihan. Nakatayo ako sa harap ng napakaraming tao, hindi na nakasuot ng itim na gown ng pagdadalamhati, kundi isang eleganteng puting suit na sumisimbolo sa aking malinis na simula. Ang mga kilalang tao at miyembro ng lipunan ay pumapalakpak, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanilang paghanga ay hindi dahil sa apelyido ng aking asawa, kundi dahil sa sarili kong pangalan, Maria Naira. Sa isang sulok ng bulwagan, nakita ko si Lucas. Nakangiti siya habang nakatingin sa akin. May hawak na isang baso ng katas ng prutas. Lumapit siya. Matapos ang aking talumpati, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng malalim na respeto. Naya, binabati kita. Tiningnan ko ang mga financial reports natin kanina. Hindi lang tayo nakabawi, nalampasan pa natin ang kita ng kumpanya noong buhay pa ang papa mo. Ang sabi niya, ang kanyang tinig ay kalmado at profesional. Salamat Lucas, hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Ang tulong mo bilang isang kaibigan at abogado ay higit pa sa inaasahan ko. Sagot ko habang nakangiti. Ang hangin sa pagitan namin ni Lucas ay magaan. Walang bigat ng mga inaasahang damdamin. Walang pangako ng isang bagong pag-ibig. Ang relasyon namin ay nakabatay sa malalim na tiwala at profesionalismo. Natutunan ko na ang kaligayahan ng isang babae ay hindi nakasalalay sa pagdating ng isang knight in shining armor na sasagip sa kanya. Minsan, ang babae mismo ang dapat maging sarili niyang bayani. At sa sandaling iyon, alam kong ako na ang bayani ng aking sariling kwento.
Pag-uwi ko ng bahay, sinalubong ako ng masayang halakhak ni Aurora. Siya ay naglalakad na. Ang kanyang maliliit na paa ay mabilis na tumatakbo patungo sa akin. Binuhat ko siya ng mataas at inamoy ang pabango ng sanggol sa kanyang leeg. Ang amoy na ito, ang bigat niya sa aking mga bisig. Ito ang tunay na yaman na hindi kayang bilhin ng kahit anong kayamanan sa mundo. Mama! Ang malambing niyang tili habang pilit niyang inaabot ang aking mukha. Habang yakap ko ang aking anak, sa gitna ng malawak na hardin, nakita ko ang isang dating pamilyar na halaman sa gilid ng bakod. Iyon ang parehong halaman na nilason ko noon gamit ang gatas ni Doña Celia. Akala ko ay tuluyan na itong namatay, ngunit mula sa tuyong ugat nito, may sumibol na isang maliit at luntiang sanga, isang bagong buhay na hindi nagpasupil sa lason ng kahapon. Nakatingin ako rito at naramdaman ko ang isang kapayapaan na mas malalim pa sa karagatan. Tapos na ang laban. Ang aking mga kaaway ay nasa dilim, habang ako ay nakatayo sa ilalim ng araw, hawak ang korona ng aking sariling kaharian. Ngunit sa gitna ng perpektong sandaling ito, handa na nga ba akong tuluyang kalimutan ang lahat at magpatawad? Ang malambot at pinong buhangin ay tila dahan-dahang humahaplos sa aking mga paa habang naglalakad ako sa malawak na dalampasigan. Ang amoy ng maalat na dagat, ang mainit na sikat ng araw na unti-unting dumadampi sa aking balat, at ang banayad na paghampas ng hangin sa aking muka. Ito ang amoy at pakiramdam ng tunay na kalayaan. Isang kalayaan na minsan kong inakalang ipinagkait na sa akin habang buhay. Habang nilalanghap ko ang sariwang hangin, sumagi sa isip ko ang mga huling balita tungkol sa mga taong naging bahagi ng aking madilim na kahapon. Si Brick ay tuluyan ng nahatulan ng mahabang taon sa bilanguan. Ayon sa mga ulat, ang lalaking dating hindi mabuhay nang walang mamahaling alak at marangyang higaan, ngayon ay unti-unting nabubulok sa loob ng isang masikip, mainit at maamoy na selda. Umiiyak daw ito gabi-gabi, nagmamakaawa ng kaluwagan na kailanman ay hindi na niya matitikman. Si Doña Celia naman, matapos ang ilang buwang pagkabaliw sa loob ng kulungan, ay inilipat sa isang pasilidad para sa mga may malalang sakit sa pag-iisip. Nabubuhay na lamang siya sa isang mundong siya lang ang nakakaintindi, kinakausap ang mga pader at inuutusan ang mga anino. Ang kanyang kayabangan at mataas na pagtingin sa sarili ay ginawang alikabok ng sarili niyang kasakiman. At si Elena, hanggang ngayon ay isa siyang pugante. Isang babaeng nagtatago sa mga madidilim na eskinita, walang pangalan, walang pamilya, at laging nakatingin sa kanyang likuran sa takot na maabutan siya ng batas. Nang malaman ko ang kanilang kinahinatnan, walang ngiti ng pagdiriwang na sumilay sa aking mga labi. Pinatawad ko na ba sila? Maraming nagsasabi na ang pagpapatawad ay isang pabor na ibinibigay mo sa nagkasala. Ngunit natutunan ko na ang tunay na pagpapatawad ay para sa aking sarili. Pinatawad ko sila, hindi dahil karapat-dapat sila sa aking awa, kundi dahil tinanggalan ko na sila ng karapatang saktan, galitin o sakupin ang aking isipan. Ang pagpapatawad ko ay ang pagputol sa tanikala na nag-uugnay sa aming dalawa. Wala na akong nararamdaman para sa kanila, ni galit, ni puwang. Ang tanging nag-uumapaw sa aking dibdib ngayon ay isang malalim at payapang katahimikan. Mama, Mama, tingnan mo ang tubig! Ang matamis at masayang boses ni Aurora ay pumukaw sa aking pag-iisip. Tumingin ako sa unahan at nakita ko ang aking anak, na ngayon ay 2 taong gulang na. Tumatakbo siya patungo sa mababaw na bahagi ng dagat. Ang kanyang maliit na puting damit ay nililipad ng hangin. Ang kanyang malutong na halakhak habang hinahabol ang mga alon ay ang pinakamagandang musika na narinig ng aking mga tainga. Tumakbo ako at sinalubong siya. Binuhat ko siya ng mataas, iniikot sa ilalim ng maaliwalas na kalangitan.
Niyakap ko siya ng mahigpit. Ramdam ang tibok ng kanyang puso na nakadikit sa aking dibdib. Dati, inisip ko na ang halaga ko bilang isang babae ay nakasalalay sa pagiging isang perpektong asawa. Inisip ko na kailangan ko ng isang lalaki para maging buo ang isang pamilya. Ngunit habang nakatingin ako sa mukha ng aking anak at sa malawak na dagat sa aming harapan, alam kong sapat na ako. Ang kumpanyang pinatatakbo ko, ang bahay na pinuno ko ng liwanag, at ang batang hawak ko ngayon, ako ang nagtayo ng lahat ng ito mula sa sarili kong mga abo. Ang katahimikan ng isang ina ay hindi kailanman naging tanda ng pagsuko o kahinaan. Ito ay ang tahimik na pagpaplano ng kalikasan bago ang isang malakas na bagyo. Ito ang simula ng kanyang pagbangon. Tiningnan ko ang abot-tanaw. Ang araw ay sumisikat. Nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong paligid. Wala ng luha, wala ng takot. Tanging isang malakas, matapang, at masayang ina na handang yakapin ang anumang ibibigay ng bukas. Nabawi ko na ang lahat at ngayon, ang buhay ko ay tunay nang sa akin.